Igan, pabor si Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng taunang joint military exercises ang Pilipinas at Australia. Malaking tulong daw ito sa pagpapaigting ng seguridad ng bansa. Pinag-usapan din daw ng Pilipinas at Australia ang status ng Visiting Forces Agreement ng dalawang bansa. May unang balita si Ian Cruz. Ang pagkakaroon ng taon ng joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Australia ay isang bagay na pwedeng pag-aralan at para kay Pangulong Bongbong Marcos, nakadepende yan sa sitwasyon sa West Philippine Sea. The scheduling of this is really will really depend upon the situation in the West Philippine Sea. Whether or not the threat levels and the tension levels are increasing or decreasing. Naniniwala ang Pangulo na maraming magiging benepisyo ang bansa kung matutuloy ang joint exercises na ito. Noong isang taon lamang, nasa Pilipinas sa mga tropang Australiano para sa exercise Alon na bahagi ng Indo-Pacific Endeavour ng Australia. Dumating din sa bansa noon ang HMAS Canberra, ang dambuhalang warship ng Australia. This will benefit the Philippines because we are conducting these exercises so that we are able to work together with our foreign partners. And when I say work together, it is not only for defense and security, it is also for disaster preparedness, disaster assistance that they might bring. Should there be a disaster such as Yolanda or Odette, once again in the Philippines. Ang pahayag ng Pangulo ay nilabas bago siya tumulak pabalik ng Maynila matapos dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit dito sa Melbourne. Sa mismong summit at kahit sa sidelines ito, tuwing magsasalita ang Pangulo, iginigiit na hindi pababayaan ang kahit isang pulgadang teritoryo ng Pilipinas. Hiningi rin ang pananaw ng Pangulo kung susuporta ba ang Pilipinas na isama na sa ASEAN ng Australia, gaya ng sinabi ng isang leader ng regional bloc. I cannot see why that would not be a good idea. Australia has already been a very active part of ASEAN. And for all intents and purposes, really, in all but name, they are already members of ASEAN. Yes, I think they would be very welcome to join ASEAN. Habang nasa Melbourne, napag-usapan din daw ng Pilipinas at Australia ang ukol sa status ng Visiting Forces Agreement. Tinitingnan ba ito ng maigi ngayon sa gitna ng geopolitical tension sa ating rehiyon? Dalawa lang ang bansa na meron tayong Visiting Forces Agreement, ang US at saka ang Australia. Kaya't patuloy lang ang ating agreement sa kanila at patuloy lang ang ating usapan at siguro pagka may nangyari o may kailangan palitan, saka natin babaguhin. Samantala, nagbigay din ng reaksyon ng Pangulo ukol sa suspensyon ng mahigit 100 opisyal ng National Food Authority na anya ay bahagi ng eksaminasyon sa mga pamamaraan ng ahensya at hindi lamang ukol sa umano'y maanumalyang pagbebenta ng bigas. The situation actually just not only involve the anomalous sale of NFA rice. It also is an examination of some of the procedures within the NFA that were undertaken without board approval. Without the proper discussion within the NFA and with the DA and with the rest of the cabinet. Yan ang unang balita mula rito sa Melbourne, Australia. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.